Ngayon ho, mga kababayan, ang sinasabi, nagtanggal daw ho ng sapatos. Ito pong si Catalina Cabral, mga bossing, no? Bago daw ho tumalon. Bago daw po tumalon. Ito po yan, no? At ibinalita po mismo, mga kababayan. Alisin ko na ito. Oh, ito po yan, mga kababayan. Bago daw po, ano kaya yun, no? Nagiging ano na nila, regular sa nag-iisip ng mga nagsusuicide. Ngayon, kung sa nagsuicide talaga, mga kababayan, mga boss chief amo sir, etong si Cabral, mukhang malabo po na makakuha ng insurance o may makuhang insurance, ito pong ano, pamilya niya. Diba? Kasi meron pong mga insurance, mga kababayan, na kapag ka ang naging cause ng iyong pagkamatay ay sinadya mo or talagang nagpakamatay ka, nako, wala kang makukuhang insurance. So, parang kagaya lang din po yan sa mga ano, sasakyan. Di ba? Sabi dito ni Ma'am Neng Gigi, para naman di ka panipaniwala, naisip pa mag-alis ng tsinelas. Kaya yun nga ho ang iniisip ko ho eh. No? O pwede din yung pag-alis ng tsinelas, yun ang naging dahilan kung bakit nadulas, kung bakit nasabi nitong si Cesar Cabral na disgrasya lang. Basahin ko ho sa inyo, ayan, mismo. PNP, labi ni DPWH, Yusek Cabral. Hindi, iba pa to. So, mamaya na yung sa tsinelas. Since ito yung naipalabas natin, positibo pala. Positibo sa antidepressant na gamot si Yusek Cabral, mga bossing. Yung ninakaw lang nila, talo insurance doon. Sabi ni Roderick Palad Martinez. Basahin ko ho ito, mga kababayan. No? Ito ang sinasabi diyan. Nagpositibo sa antidepressant gamot ang labi ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral batay sa toxicology report nito ng PNP. O yun ho, mga kababayan, ano yun? Siyempre, alam nyo na, pampakalma ho, mga bossing. Yung kinasasangkutan ho nila, mga kababayan, no? Hindi lang, kung tayo, problema tayo ng 1,000,000, ang sakit na ulo natin eh. Di ba? Problema tayo ng 100,000. Balisang-balisa ka na, hindi mo na alam kung ano gagawin mo eh. Ito pa kaya ho, bilyon-bilyon plus habang buhay na pagkakakulong pa ho, mga kababayan, ang kakaharapin nila. Tapos makakarinig ka kay John Vic Remulla, makakarinig ka kay Ombudsman Remulla, makakarinig ka sa Pangulo, bago magpasko, may makukulong na. Which is nangyari ho, nangyari, mga bossing. Ano? Sabi ng mga DDS, wala naman yan. Meron na. Di ba? Sino? Yung pong si yung si Sara. Hindi po vice-presidente. Si Sara Diskaya ho, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ang pinapalabas naman nung mga DDS, nako, maliit na isda lang yang si Sara Diskaya, ha? Bilyon-bilyon, nag-uumapaw na pera, yung mga nakuha nila, nakulimbat nila, di umano. Tapos sasabihin ng mga DDS, maliit na isda lang daw po si Sara Diskaya. O eto, si Cabral, halos ganyan din ho yan, mga bossing. No? Kaya siguro, hindi na kinakaya, kinakailangan ng uminom ng gamot ng pampakalma ho. Wala namang abnormalities o terminal disease si Cabral base sa resulta ng histopathological exam. Samantala, nagmatch din ang kanyang fingerprint sa paunang investigasyon daw ho, mga bossing. Labi ni ex-DPWH Yusek Cabral, positibo sa antidepressant gamot, walang abnormalities sa terminal disease. Isa pa sa iniisip ko talaga, mga bossing, baka hindi na kinaya. No? Yung may mga nagsasabi na konsensya ni Cabral, inaano na siya, inuusig na siya. Hindi ako naniniwala doon sa konsensya na yon.
No? Hindi ako naniniwala doon. Eh, kung sakali man na ito ay nagpakamatay, pagtakas pa din ho eh. Doon sa kanyang problema eh. Kaya nga ho may mga nagsasabi na, kahit sa huling parte ng kanyang buhay, hindi niya pa din ginawa yung tama. No? Oh, kung sakaling siya ang nagpakamatay. Chay Chair, Max Safe, shout out sa inyo at Alaga. Di ho ba? Doon sa konsensya, hindi na ho ako naniniwala. Yun yung isa eh. Etong sila Sara Diskaya nga, tingnan nyo. Ang kukupal pa doon sa mga reporter, bigla pang nagsasalita, um, um, baka gusto mong ibalita, baka gusto mong itanong kung anong perfume ang gamit ko. In British accent pa ho. Di ba? Sabi ni Jen Rodriguez, magpapakamatay. Asa na yun? Hindi ko nakita, biglang nawala. Ang bilis naman ng comment section. Hindi ko nakita yung kung may konsensya siya, dapat inamin niya ang kasalanan. At saka kung may konsensya, mambanji. No, kung konsensya talaga, kunyari sa akin, ako, ang nasa sitwasyon, ang gagawin ko dyan, susulat ko lahat yan. No, susulat ko lahat ng tao. Tapos with matching video, tapos send to all, tapos sabay talon. 'Di ba? At least talagang alam mo na si Yusek Cabral talaga yung yung gumawa nun at naglantad nun, mga bossing. Yung konsensya, wala iyan sa mga taong yan. Di ho ba? Wala ho iyan sa mga tao nun. Ang nakikita ko dyan, hindi kinakaya yung stress. Kaya po nagpatiwakal na. Kung nagpatiwakal ho, mga bossing. Or baka may dumisgrasya. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi mawawala po yung iniisip nating lahat na kung may dumisgrasya o wala. Di ho ba? Kasi may mga malalaking mga tao. May mga malalaking individual ho, mga kababayan, na nasasangkot po dito. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, buhay pa yan, bilyones ang pera niya, hindi iniwan yun sa asawa niya. Pinanood ko naman ho si Kakopi. Pagkagising ko, pinanood ko si Kakopi at ganun din ang kanyang iniisip ha, na hindi na posible o mayroong anggulo na baka itong mag-asawa ay hindi na in good terms. Di po ba? Kasi talagang wala eh. Napaka tawag doon? Napaka walang walang ka-reaksyon. Yung tipo bang, sabi nga ni Ombudsman Remulla namatayan ka ng asawa, tapos parang hindi ka man lang nalungkot. Di ba? Shout out kina Boss Jordan at Boy Tinapay ng Team MR from Cereza Force family, sabi ni Shiro Kansaki. Kapatid, ang konsensya nagwa-warning para wag niyang gawin ang pagpapatiwakal. Di nyo lang kilala ang konsensya ng bawat tao. Kung wala tayong puso at pag-iisip, malamang wala nga tayong konsensya. Sila, tingnan nyo nga. Isa pa nga doon sa sinasabi na may sakit sa pag-iisip, yung mga ganyan ay yung mga tao na labis-labis na. No? At gumagawa na sila ng illegal para lang makapagnakaw pa. Ang dilim, dahil doon sa okay lang yan. Hindi importante yung mukha ni Mark Ramos. Importante yung pinag-uusapan natin.